So this is a tanker. Ang T-34 ay isang Soviet medium tank mula sa World War II, noong ipinakilala, ang 76.2 na milimetro, 3-in, tank na baril nito ay mas malakas kaysa sa marami sa mga kontemporaryo nito. At ang 60-degree na sloped armor nito ay nagbigay ng magandang proteksyon laban sa mga anti-tank na armas. Ang T-34 ay nagkaroon ng malalim na epekto sa labanan sa Eastern Front, at nagkaroon ng pangmatagalang epekto sa disenyo ng tangke. Ang tangke ay pinuri ng maraming general ng Aleman nang makasagupa sa panahon ng Operation Barbarossa, bagaman ang sandata at armament nito ay nalampasan sa paglaon ng digmaan. Ang pangunahing lakas nito ay ang gastos nito at oras ng produksyon. Ibig sabihin na ang mga puwersang Panzer ng Aleman ay madalas na lumalaban sa mga puwersa ng tangke ng Sobyet ng maraming beses sa kanilang sariling laki. Ang T-34 ay isa ring kritikal na bahagi ng mga mekanisadong dibisyon na bumubuo sa backbone ng Deep Battle Strategy. Ang T-34 ay ang sandigan ng mga nakabaluti na puwersa ng Soviet Red Army sa buong digmaan. Ang mga pangkalahatang pagtutukoy nito ay nanatiling halos hindi nagbabago hanggang sa unang bahagi ng 1944, nang makatanggap ito ng pag-upgrade ng firepower kasama ang pagpapakilala ng napakahusay na T-34-85 na variant. Ang pamamaraan ng produksyon nito ay patuloy na pino at narasyonal upang matugunan ang mga pangangailangan ng Eastern Front, na ginagawang mas mabilis at mas mura ang paggawa ng T-34. Ang mga Sobyet sa huli ay nagtayo ng higit sa 80,000 T-34 ng lahat ng mga variant, na nagbibigay daan sa patuloy na mas malaking bilang na mailagay sa kabila ng pagkawala ng 10,000 sa labanan laban sa German Wehrmacht. Pinapalitan ang maraming light at medium tank sa serbisyo ng Red Army. Ito ang pinakaginawa na tangke ng digmaan, pati na rin ang pangalawang pinakaginagawa na tangke sa lahat ng panahon, pagkatapos ng kahalili nito, ang T-54, T-55 series. Sa 44,900 nawala sa panahon ng digmaan, ito rin ay dumanas ng pinakamaraming pagkalugi sa tangke kailanman. Ang pag-unlad nito ay direktang humantong sa T-44, pagkatapos ay ang T-54 at T-55 na serye ng mga tangke, na kung saan ay umunlad sa kalaunan na T-62, na bumubuo ng armored core ng maraming modernong hukbo. Ang mga variant ng T-34 ay malawakang na-export pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, at kamakailan noong 2023 higit sa 80 ay nasa serbisyo pa rin.